So good evening everyone. And nandyan, wala na tayo sa Saudi Arabia, di ba? Yung mga participant. Teacher Wala K na. na lang. So good evening, and I would like to honor the presence of Pastor Naomi if she's there, and Pastor Evelyn, and the rest of Good the parents. evening. Good evening, Pastor. The Good rest of evening the po. parents na they are with their children, and Teacher K from Saudi Arabia, I think she's there. At 1 month po tayo walang finishing generation. Siguro ang saya ng iba dahil lagi tayo nagka-cancel. Di ba? Masaya ang karamihan dahil lagi sasabi si Pastor Jerry, apology. Dahil sobrang na busy ang mga isang buwan. So ngayon we will resume because I really believe that we really need to be fine-tuned even more this time. Kailangan po natin ngayon ma-fine-tune to the current frequency of the Holy Spirit, because if we are not fine-tuned to the current frequency of God, pag akala natin okay lang tayo pero left behind na pala tayo. So we really need to be always fine-tuned to God's current frequency or to heaven's current frequency, because we must not assume or we will never be presumptuous. Yung akala lang natin, yung nag-aakala tayo pero left behind na pala tayo, because God and His Spirit and His Word is in acceleration by yung movement ba ngayon na napaka-accelerated. Napansin ba natin yon na we are in a different time zone already, and this time zone where we are in right now is very crucial and critical, kaya hindi po pwedeng maging casual tayo, or hindi dapat maging familiar tayo sa ating mga kinalalagyang situation. Dahil pag naging familiar tayo, familiar is what is that? It kills the authority of God. Pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng disposition o perspective na naging familiar tayo sa mga situation na hindi tayo God conscious, na hindi natin ina-observe ang proper chain of authority, yung honor and respect. Ito yung mga current frequency ng kingdom ngayon. Pag nawala tayo dito sa mga pag-observe ng mga protocols, ng mga bylaws of the kingdom, akala lang natin okay tayo, but actually we are no longer okay sa dynamic and dimensions of God's kingdom. So we need to fine-tune, and we really need to refocus right now. Amen? Kailangan natin karoon ng refocusing of our focus, dahil pag hindi tayo focus sa anumang pinagagawa ng Panginoon in every challenges that we are facing every day or every moment of our lives, ay medyo baka sumabit tayo pag wala tayong consciousness sa presence ni Lord. Amen ba? So, basahin po natin muna ang ating text. It's in John chapter 10. Bago tayo mag-pray, are we engaged, everybody? Please engage everyone. Matagal tayo hindi nag-finishing generation. Hindi ako nag-aalala kasi alam ko na yung mga araw na hindi tayo nagkaroon ng finishing generation, yun yung mga panahon na kailangan natin ma-practice kung paano lakaran ang mga dapat lakaran. Tama po ba? Doon ang practice natin. Actually, yung wala tayong finishing generation is a dry run. Kung talagang nalalakaran natin o napapractice natin ang mga natutunan natin sa finishing generation. Kaya it's very crucial and critical for us to really be at pace with the Holy Spirit. Pag hindi tayo naka-pace, naka-move up ayon sa galaw at kilos ng banal na spirito, na iiwan tayo. So, ang dalangin ng puso ko namin ni Pastor Jerry na nung hindi tayo nag-finishing generation ay nag-move up tayo. Every one of us must move up to a whole new level of moving up with the Spirit of God. Amen? Dahil pag hindi tayo nag-move up, nakikinig lang tayo ganito, nag-church tayo, pero actually our dynamic is no longer
pace, hindi na pantay sa Holy Spirit o hindi na tayo nakasunod sa Holy Spirit. Remember, the Holy Spirit is the one who leads us. Of course, our pastors, the set man above us, pero ang pangunguna ng banal na spirito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, kailangan huwag natin kakalimutan. Okay? John chapter 10, verse 1. Sa verse 1 tayo, pero ang key verse natin ay verse 4 and 5. Umpisa natin sa verse 1. Ang nagsasalita dito sa John chapter 10, ang Panginoong Jesus. So verse 1 tayo. I tell you the truth, anyone who sneaks over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. So ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang sino mang pumasok sa sheepfold, o sabihin na natin sa church, o sabihin na natin sa pamamahay, ang sheepfold ay parang church ngayon, okay? Rather than going through the gate, ang gate ay ang pastor. Sino ba ang gate sa church? Dapat ang pastor, okay? Lahat tayo ay gate ng kalangitan, pero sa bawat church, ang dapat gate ay the pastor, okay, the set man. Rather than going through the gate, must surely be a thief and a robber. Ang sino mang mga pumapasok sa church na hindi man sa pamamagitan ng pastor, basta na lang pumasok doon sa sheepfold, ay hindi honorable. Tama ba? Na basta na lang yung mga hindi nag-observe ng protocol, mga hindi nag-observe ng bylaws and procedure ng kingdom, ay hindi sila honorable. In other words, hindi sila kasali doon sa sheep ng Panginoon. Verse 2, but the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. And then verse 3, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep recognize his voice. Sabihin natin voice. So the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Are we the sheep or the lamb, the sheep in the sheepfold? So verse 4, after he has gathered his own flock, he walks ahead of them and they follow him because they know their voice. They know his voice. Okay? Alam ang tinig ng bawat pastor ng mga pinagpapastulan nila. Kaya kung tayo ay meron tayong kinikilalang pastor na inorchestrate ni Lord na magpastor sa atin, sa ating mga kaluluwa, alam natin dapat ang tinig ng ating pastor. Yung puso natin konektado doon sa puso ng pastor, sa spirit ng pastor, para alam natin na pag may binaba ang pastor, alam natin na it is the Lord's concern for us. So verse 5, they won't follow a stranger, they will run from him because they don't know his voice. Kailangan alam natin ang tinig ng ating pastor. Pag alam natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor, o ang tinig ng banal na spirito sa ating sarili, sa ating buhay, ay dapat alam din natin ang tinig ng stranger. Alam din natin ang boses ng mga hindi sa Panginoon. Okay? Sapagkat mahalaga ito sa panahon ngayon. We are already in the season of avalanche of deception. This must not be the portion of the finishing generation. Amen ba? Mga finishing generation. This must not be our portion. We are here now in the season of avalanche of deception. Years ago, ito ay prophecy lang. Pero ngayon, nandito na tayo. Nandito na tayo sa season of avalanche of deception. This must not be your portion. Kasi kailangan mapakinggan natin maigi ang tinig ng Diyos. Kapag kakampi tayo at kaalyansa tayo ng katotohanan, hindi tayo madideceive. Kapag mahal natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, at ang Diyos, ang spirito ng Diyos, at ang salita ng Diyos, ay hindi tayo madideceive dahil nandun tayo tumatayo sa kung ano ang totoo. So makita natin na itong mga pinag-uusapan natin sa hapon na sa gabing ito ay napakahalaga na diretso ito sa ating spirit. Okay? Just say yes. Pag nag-resonate sa'yo, just say yes. Hindi mo pa man maintindihan, just receive it unto your heart, unto your spirit, because it is a transfer of grace, it is a transfer of revelation,
And the truth and the word of God will just work. Tatrabahuin tayo ng salita. Tama ba? Okay, punta tayo sa Isaiah 30. Isaiah chapter 30. 21 po tayo mag-umpisa. Isaiah chapter 30 verse 21. Your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Then you will destroy all your silver idols in your precious gold images. You will throw them out like filthy rags, saying to them, good riddance. Then the Lord will bless you with rain at planting time. There will be wonderful harvest and plenty of pasture land for your livestock. The oxen and donkeys that till the ground will eat good grains, its chaff blown away by the wind. In that day when your enemies are slaughtered and the towers fall, there will be streams of water. And then flowing down every mountain and hill. The moon will be as bright as the sun, and the sun will be 7 times brighter like the light of 7 days in one. So it will be when the Lord begins to heal his people and cure the wounds he gave them. Makita natin na sabi sa 21, kapag naririnig natin ang tinig ng Diyos behind us, the voice will say, this is the way you should go. Ibig sabihin, pag naririnig natin, palagian natin naririnig, naging normal sa atin ang supernatural, naging natural sa atin. Yung on a daily basis na papakinggan natin ang tinig ng Lord. Mayroon ng daladalang healing, may daladalang prosperity, may daladalang realignment sa buhay natin, may daladalang prophetic fulfillment, may daladalang provision. Nandun kompleto. Nakukuha ba natin ito? Every time we hear God's word and we obey the word of the Lord, ang dala-dala niyang compounded. May provision, may prosperity, may protection, may fulfillment ng prophecy na natanggap natin, personal prophecy. Mayroon tayo ng healing, mayroon tayo ng guidelines, may guidance, mayroon ng standard, kompleto, compounded. So every time we hear and listen and heed and obey the word of God, compounded lagi niyan ang daladala sa buhay natin. Bakit natin kaayawan ng salita ng Diyos kung ito pala ay compounded ang result sa buhay natin? Kaya napakahalaga na meron tayong perspektibo na every time I have situations, I need to go back or revisit the word that I've heard from the Lord. Kasi yung pala ang aking kailangan. Yung pala ang, kaya pala ako binigyan ni Lord ng prophecy, binigyan ni Lord ng proceeding word, ng instruction, kasi ito pala, after 3 months, yun palang kailangan ko. Kaya lang, maraming Christian and so familiar to God's word. But this must not be our portion. Amen ba? Finishing generation, hindi tayo dapat maging familiar. Ang dami sa church, laman ng church, laman, or sa online, madaming nakikinig, madaming umattend sa simbahan na so familiar, very familiar sa salita ng Diyos. Kaya natural lang sa kanila ito. Ibig sabihin, hindi nila pinapahalagahan ang mga instruction ng Panginoon. Kaya pag humarap ng mga situation, humarap ng mga challenges, humarap ng mga difficulties sa buhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay, nangangapa kasi very familiar sa salita ng Diyos na ang tagal na pala nagsalita ng ang Panginoon, ang tagal na pala nag-instruct, ginamit ang pastor, ginamit ang nanay, ginamit ang tatay, ginamit ang kapatid, kasi God can use anyone and anything just to speak unto us. Makarating lang sa atin ang salita. Ginamit ang finishing generation, ginamit ang Sunday service, ang maraming kapamaraanan, maraming medium si Lord na ginagamit, magparating lang sa atin ang kanyang pananalita na ang instruction, maproteksyonan lang tayo. Ang kaso, may kaso kailangan ng abogado. Ang kaso, ang problema is that naging very familiar ang karamihan na yung salitang yon ay hindi pinahalagahan, kaya pagharap
sa mga chaotic situation, nangangapa. Hindi binalikan ang mga preceding word before. Ano nga ba ang aming pinag-usapan sa Select Arrow? Ano sa Finishing Generation? Ano nga ba ang lately nilalatag ng aming pastor? Ano nga ba ang pinag-uusapan? Ano nga ba yung narinig ko, nag-resonate sa spirit ko nung last time na nag-church ako, nung Sunday na nag-church ako. Halimbawa sa akin, ano nga ba ang binababa? Yung binabasa amin, for example, ni Mama La, nung nag-gear dito sa Jeherona, sa Biton, I think August, that was August, nag-gear. Okay? Binabalik-balikan ko ang notes ko kasi I don't want to be familiar sa mga binaba. Kasi ibig sabihin, yung binabang yun ni Mama La sa tribe, ayun yung proceeding word sa tribe na kailangan malakaran, kailangan i-practice. O halimbawa, pag binabalikan ko ang notes ko nung gear, binabalikan ko ang notes ko sa upper room. Ayun yung mga feeding natin. Anong mga nag-resonate doon? Tinitingnan ko, isa-isa, anong mga sinabi, in-instruct doon sa amin ng Panginoon. Kasi pag may difficulties, yun ang magbibigay sa atin ng solusyon. Yun ang magbibigay sa atin ng protection. Yun ang magbibigay sa atin ng provision. Yun ang magbibigay sa atin ng prosperity. So, makita natin na itong mga pananalitang binababa sa atin, do not be familiar with that. Hindi tayo maging kabilang sa mga maraming attendees sa church pero very familiar sa mga binababang salita. Kaya pag mayroon ng mga challenges, nangangapa lagi sa sitwasyon, means anxious na, narattle na, ano na ang mga dapat gawin, hindi na nila alam kasi naging familiar nung binababaan ng salita ng Diyos. Hindi lang yun tayo nag-amen, nag-yes, I agree, okay? Tinanggap ang word. Pero we need to be deliberate. Ano yung tinanggap ko? So, we need to strategize as well. Dahil yung mga tinanggap natin is material. So, yung paano yung lakaran ay sa atin yun. Tayo mag-strategize. Okay? Kaya nga, itong ating pag-usapan ngayon is hearing the voice of the Holy Spirit or hearing the voice of God. Nandun tayo papasok tayo ngayon sa 10 identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit. Okay, ulitin ko. Ito yung part 2 ng hearing the voice of the Holy Spirit. 10 identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit. Kapag na-identify natin ito. Sabi nga this lesson comes from Dr. Jonathan David na of course binaba ito sa atin ni Pastor Abraham at saka ni Pastora Reyna Joyce. At itong identifying marks of the Holy Spirit ay makikita natin na itong 10 ito pag natutunan natin ito, ibig sabihin lang alam na natin ang hindi boses ng Holy Spirit. Tama ba? So, itong 10 ito, kailangan hindi tayo maging familiar sa bagay na ito, okay? At para maliwanag na may 10 tayong kilala, kapamaraanan paano makilala ang boses ng Holy Spirit. Kung meron man tayong kailangan palaguin sa mga oras na ito, because we are in the season of avalanche of deception, kung meron man tayong kailangan trabahuin at palaguin as finishing generation, ito yung maging, what is that? Masanay ang ating spiritual na pandinig, katinig ng banal na spirito at ng kanyang salita. Okay? So, doon sa part 1, na sa hearing the voice of God, yung mag-review tayo ng kunti, okay? Yung number 1, the voice of the human body, including pain, hunger, thirst, craving. Ito ang boses ng katawan, okay? Physical body. May boses ang katawan. Pag mayroon kang katabi dyan, sabihin mo, may boses ang katawan. Pag pagod na, sumisigaw yan, I'm tired. Pag stress na, nagsasalita, stress na ako. So, pag pagod na, anong kailangan? Magpahinga. Huwag idire-diretso. Nako, huwag niyong gayahin ang mga karanasan ko dati. Kasi, mahirap, may consequence. Okay. Do not violate the physical law. So, pag pagod na ang katawan, ay
kailangan magpahinga. Pag antok, paano po pag nasa school ako, inantok ako? Ayun yun. Pero pag nasa bahay at inantok, makinegotiate kung may pinapagawa si mami, si ate, si daddy o si papa, makipag-negotiate. Nanay, pwede po muna mag-idlip ako. Makipag-negotiate. Nagsasalita ang katawan. Okay? Do not violate the physical law. Kasi meron tayo ng tinatawag na physical law, moral law, spiritual law. So itong mga laws ay dapat hindi ma-violate. Pag na-violate natin ang physical law, magsasuffer ang katawan. Okay. Next, the voice of the mind. Unrenewed mind, untrained mind. May tinig ang boses, may boses ang ating unrenewed mind, untrained mind. Kaya iingatan natin anong klaseng mind ang nagsasalita sa atin. Untrained mind o renewed mind. Ano nagpupush sa atin sa pamamagitan ng ating mind? Yung untrained o trained mind. Okay? Ang untrained mind ay meron siya ng doubts. Unrenewed mind may fears, doubts, cares of this world, anxiety. Iyan ang mga frequency sa mind na hindi pa na-train, hindi pa na-renewed. Kaya pag mayroon tayo nito, pabantayan. Hindi dapat yan paniwalaan, i-reverse. Okay? Control our mind. We are the one who has authority and power to control our mind. Hindi ang world. Do not allow worldliness to control our mind. Do not allow any other frequency to control our mind. Kailangan ikaw lang yon ang may control sa ating kaisipan. Wag sabihin, ay, sabi kasi sa isip ko ay magduda daw ako. And therefore, anong gagawin pag may duda na binubulong ang ating kaisipan? Train our mind or redo. Pull down that's the spirit of doubt. Doubt is the voice of demons in our mind. Kaya, okay, may boses ang kaisipan. May boses ang mind. Tiyakin na ang boses at nagsasalita sa mind natin ay yun na yung part na renewed and trained mind. Okay? We can retrain our mind. We can redo things in our mind and through our mind. Next, the voice of other men. May mga boses sa paligid natin. Okay? Sa bahay na lang kung walang kapayapaan at orderliness ang grabing frequency. Kaya nga, we need to set peace in order at home. Dapat organize sa bahay natin. Dapat mayroon tayo ng order, yung kapayapaan. Okay? So, wag tayong makinig sa boses ng maraming tao, lalo na kung hindi sila pinapangunahan ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Huwag mo pakikinggan, kahit nagbigay pa yan ng counsel sa'yo. Pag alam mo yung tao niyan ay hindi pinapangunahan ng righteousness, ng kabutihan ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ng banal na Espiritu, huwag mong tatanggapin ang kanyang mga counsel. Okay? Maliwanag ba? That is the voice of other men. Do not allow your mind to be influenced by through or by the voice of other men na hindi pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Yung mga libro, mga babasahin, mga sa FB man yan, sa online man yan, ang mga babasahin at what is that? Mga babasahin, libro na may daladalang mga maling espiritu, wag kayong magbabasa noon. Itapon yung libro na yan. Kung kinakailangan sunugin. Dahil ang mga espiritong daladala niyan, wag nyo nang mainom. Next, the voice of demonic spirits. Okay. So itong boses ng demonic spirit, it attacks your identity, it attacks your position as a son. It attacks your position as finishing generation. Kaya do not allow the voice of the demonic spirit to influence us. Okay? They attack you, they attack us by engaging our mind to the wrong thing. So, makilala natin ito na lahat ng boses ng demonic spirits minsan sa mind diyan, sa mind. Kaya ang mind dapat matrain, ma-renewed. Okay? So, our mind is our operational action area. Kaya dapat control natin ito. So, when our mind is jammed,
Pag ang ating kaisipan ay puno ng mga bagay na hindi sa Panginoon, our spirit becomes weak. Ang espiritu natin nadideplete ang kalakasan ng ating espiritu. Kaya do not allow your mind to be jumped by the demonic voices or influenced by these demonic voices, demonic spirit, because we will be paralyzed pag inalaw natin ito. Nasubukan nyo ba yon? Na parang na-paralyze kayo lalo sa school, we are bombarded by the wrong thoughts, by the wrong frequency, at you take it, tinake mo yon, na-jump ka, parang depleted ang kalakasan mo, parang you are paralyzed. So this must not be your portion. Amen ba? But when our spirit is strong, na kukontrol natin ang ating kaisipan, nare-retrain natin ang kaisipan. Next, the voice of our recreated spirit. May boses ang ating espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, may boses ang iyong espiritu. Your own spirit. Lahat tayo may espiritu. Amen ba? Lahat tayo ay meron ng espiritu. At doon nagko-communicate ang banal na espiritu sa ating espiritu. Okay, ulitin ko. Lahat ng nilikhang tao ng Diyos ay may espiritu. At dito sa espiritong ito na nandito sa atin, dito nagko-communicate ang kalangitan. Diyan nagko-communicate ang salita ng Diyos. Diyan nagsasalita ang banal na espiritu sa espiritu natin, hindi sa isipan, hindi sa physical, hindi sa ating emotion. Saan nagsasalita ang Diyos? Sa espiritu natin. Doon may transaction ang Holy Spirit at ang salita ng Diyos sa ating espiritu. Kaya nga kailangan malinis tayo, wala tayong mga malicious thoughts, hindi natin pinahintulutan ang mga wrong thing, negativity thing, mga doubts, fears na pumasok sa ating espiritu. Every time na may nag-appear sa ating thoughts, demolish it. Huwag natin pahintulutan na makapasok yan sa ating espiritu, sa ating spirit man. Kasi may boses ang ating spirit man. Kung itong spirit man natin ay na-train, natitrain, nare-retrain ng banal na espiritu, na it is on our own advantage. Nagiging advantage sa atin kung willing tayo bawat araw na matrain ang ating spirit man ng banal na espiritu at ng kanyang salita. Kasi ang conscience natin ay natitrain ng banal na espiritu. How would you like to have that on a daily basis? Oy, living in heaven while on the earth. Diba? It's what a privilege we have before God. Na tayo pala ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos na i-train niya, i-mentor niya ng kanyang espiritu at ng kanyang salita, yung dynamic of the spirit, dynamic of the word, ang ating mga spirit man, yung recreated spirit. Kaya itong spirit natin nagmamature. Sabihin natin, nagmamature. Nagmamature ang iyong spirit man. Kaya lumalago ang perspektibo natin. Every time we grow, our perspective change. Every time we go to the next level, we grow to the next level, our perspective grow to the next level. Ganon ang ating gauge. So napakahalaga na marunong tayo mag-discern para ang ating spirit ay alam natin na espiritu natin ang nagsasalita. It is through a conscience. Kasi kung ang ating spirit man na train na ng banal na spirito at ang ating spirit man ay na mentoran ng salita ng Diyos at ng banal na spirito, most of the time, ang ating spirit na nag-guard sa atin ang nagsasalita sa atin. Okay? Halimbawa, may nagyaya sa'yo, mga barkada mo, hindi godly. Okay? Sabi agad sa'yo ng spirit man mo, don't go with them. Huwag kang sasama sa kanila. Kasi ganyan, sabi ng konsensya mo. Okay? Train na kasi ang conscience natin ng Holy Spirit. O di ba? Susundin natin. Pag hindi natin 'yon sinunod, dinidestroy natin, sinisira natin yung conscience natin. Every time we destroy or seared our conscience, it means hindi natin pinapakinggan, ginigrib natin ang Holy Spirit. Kaya pumipili, it's a choice to live in the kingdom on a daily basis or to be familiar like
the ordinary one. Na hindi na ngayon pwede na maging ordinary tayo. Nandito na tayo, we already entered into the season of that extraordinary becomes so ordinary and the supernatural becomes so natural. Kaya we will enter in. Amen ba? We will enter in. So, yan ang boses, the voice of our recreated spirit. Ang iyong espiritu at ang aking espiritu ay may boses. Depende sa kung anong klaseng istatura na ang napalago natin. How much of Christ we carry, nakadepende doon ang boses. Okay. Pero ang pinaka-importante para mas malakas ang boses sa atin, ibig sabihin, yung daily basis ba na natitrain tayo ng Holy Spirit, para ang conscience natin ay nagsasalita sa atin ng maliwanag. Actually, kahit hindi natin alam na tinitrain pala tayo ng Holy Spirit, ang conscience natin malakas magsalita. Halimbawa, nagbabad ka na sa computer, sa gadgets ng 4 hours. Ang bilis-bilis magsalita ng conscience natin. Uy, 3 hours ka na dyan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka pa nga nag-spend ng oras with the fellowshipping with the Holy Spirit and spending time with the Father, the Son, the Holy Spirit, and by His Word. Tapos nakaka 3 hours ka na scroll lang dyan sa gadget. Diba? Ang lakas ng conscience magsalita. Kaya lang, dinidestroy ng karamihan. Itong pananalita ng konsensya, hindi sinusunod kasi, nag-enjoy ako kasi dito. Ang dami kong pinanood. Kayo finishing generation, very vulnerable kayo sa ganitong state na dapat hindi kayo ganyan. Okay ba? Magkakaintindihan ba tayo? Kasi walang ibang subject ngayon ang Diablo, kundi ang finishing generation. Ang next generation. Kasi nga, ang plano ng Diyos, itong, what is that? Last lap runner of the Christian era ay sirain, pero hindi pwede. Tama ba? Hindi pwede. We already have a predetermined decision to be strong and to be ferocious in the days to come, to fill up the domains of society, to become portal of heaven, to become a carrier of the protocol of the kingdom, to become a carrier of the bylaws and procedure of the kingdom in every domain of society. Ito ang grace na meron ang tribe. Bakit di natin ito i-access at i-secure sa pamamagitan ng ating pamumuhay at na malakaran ito sa bawat domain? Kaya hindi kayo dapat maging familiar yung pag-spend nyo ng oras sa gadget at kung meron pa ngayon ng mga addict at nahuhook sa gadget, ay wang ko na lang, ang liwaliwanag na talagang gusto kayong sirain ng demonyo sa pamamagitan ng mga gadget na yan o LM na yan, ay wang ko ba, bakit hindi mabuksan ang iyong kaisipan na mapalaya kayo ng Diyos sa mga bagay na ito dahil pagpipili lang ito. If you want to become a finishing generation, then you need to give up things that is not of God once and for all. Kasi yun ang kailangan. Okay, so yun ang boses ng ating espiritu. Now, the inner witness of the Holy Spirit. May boses ang Holy Spirit sa buhay natin. Do you have the Holy Spirit? Yes. If you believe that you have the Holy Spirit, then don't grieve the Holy Spirit. Sa tingin nyo ba kung adik kayo sa LM, tuwang-tuwa ang Holy Spirit na nasa inyong espiritu? Wow! Ang finishing generation na tinitrain ko ng salita. Tuwang-tuwa ko, panalong-panalo sa mga games sa computer. Sa tingin nyo ba i-cheer up kayo ng banal na espiritu? Diba? Shame on us. Stop it now. Stop it. And learn how to choose intelligently. So, ang inner witness ng Holy Spirit hindi napapakinggan ng marami sa simbahan dahil ang dami pa nilang concern sa worldliness. Lovers of pleasure, lovers of themselves, lovers of money, lovers of the things of this world. But I pray that this must not be your portion. As finishing generation, sabi ko nga kung nakikita nyo lang in the eyes of your faith, ang iyong dulo, pag kayo ay naging faithful sa ating pinag-uusapang ito, hindi nyo ipagpapalit dyan sa mga LM na yan, sa mga AML na yan. Hindi nyo ipagpapalit ang mga kaadikan sa mga gadget at sa mga games na yan, ang dulo nyo na hinanda ng Diyos para sa finishing generation. Hindi nyo ipagpapalit. Kaya let's all equalize.
mag-equalize tayo na yung nakikita ko sa dulo na kung sino ang finishing generation, makita ng iyong kaisipan, makita ng iyong pananampalataya, makita mo sa spirito na hindi pwedeng basta mag-misbehave. Yes. Ito ay pribilehiyo lang. Yes. Hindi pwede na magkaroon tayo ng entitlement mentality. This is just a privilege. Now, depende sa inyo kung tatanggapin nyo itong pribilehiyo. Kung gusto nyo ma-disqualify, wala naman sa ating namimili. Tama ba? Sa akin, ako, ang posisyon ko sa bawat isa ay pribilehiyo lang din na magamit ng Diyos na yung mga sa biyaya niya, na-secure ko by our accurate connection to the God of heaven through our setman over us and above us, ay maisalin din sa buhay ng bawat isang gustong kumonekta at mag-access nitong grace. Pribilehiyo lang din. So, pero kung itong pribilehiyong ito ay magiging baliwala sa atin, ay nagsasayang lang tayo ng oras. Di ba? Sabi ko nga, ako, ang concern ko, hindi padamihan nito na finishing generation. Nakita nyo mo yung mga, ano ba yung training ng mga, sa US? SEALs ba ang tawag noon? Yung special training ang Marines o SEALs. Mga Navy, what is that? The extraordinary kind of training. Kunti lang sila. Hindi sila thousands. It's a special force, a special marine o military. Ibang klase ang training. Sila yung nilusob sila Saddam Hussein sa Iraq, SEALs ang ginamit, if I'm not mistaken. Because iba, may special training sila. So, posture like that, na ang finishing generation is so different, na hindi lang basta Christian, hindi lang basta church goers, hindi lang basta believer, kundi kingdom workforce. Workforce for the kingdom who will invade every domain in the last days of the last days to bring Christ as a solution to the domains, to the governments, to education. How would you like to become a partaker of this kind of God's plan? Ito yung sinecure ng ating ni Papa Lo, ni Mama La, ni Pastor Abraham, ni Pastor Rena Joy. Sinecure nila ito. Ay, hindi nyo ba alam na every time Mama La is going to pray that there shall be a strategic men and women through this last lap runner in the tribe who will be deployed to every domain, strategic places. Kung naririnig nyo to sa spirito nyo, touch it in the dimension of the spirit and become a part of this deployment of God's army in His kingdom. Become a part of this. Ang army sa kingdom ay hindi pagalingan, kundi explicit obedience. Pagalingan, sumunod at mag-observe ng mga protocol, bylaws, and batas sa kaharian ng Diyos. Yun. Hindi sa kung ano pa mang PhD na yan, mga doctorate na yan. Hindi ko sinasabing bad yun. Pero ibig kong sabihin, magbago tayo ng perspektibo. Kahit naka-PhD tayo o magna cum laude, summa cum laude. Pero kung di tayo marunong mag-observe ng simple honor and respect, forget your cum laude na yan. Kasi hindi tayo magiging finishing generation. So itong mga bagay na ito, yan ay pinag-usapan natin ang inner witness of the Holy Spirit. Malakas yan magsalita sa atin. Boses ng banal na spirito na nandito sa ating espiritu. Pero kung hindi tayo conducive sa Holy Spirit, aywan ko kung mananatili ang Holy Spirit sa espiritu natin. Nakita ba natin yun? Okay, so there's kailangan may mentoring kind of state tayo. Kailangan araw-araw ang nagme-mentor sa atin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng mga proceeding word na ating tinanggap. Next, last, the inner voice of the Holy Spirit. Ano po ang pagkakaiba ng inner witness of the Holy Spirit? Inner voice of the Holy Spirit. So the inner voice is a very high level of God's communication to you. Okay. So the inner voice of the Holy Spirit is the high level of God's communication to you and to me. Ang inner witness of the Holy Spirit is the Holy Spirit who bears witness
into our spirit that we are children of God. Yung parang validating, yung umpire, yung nagva-validate na, yes, boses nga yun ng Holy. Alam mo yung, what is that? Yung inner witness of the Holy Spirit, yung may kapayapaan ka na that impression is the Holy Spirit move or work. Yung alam mo na, tinig yun ng Holy Spirit, impression yun ng Holy Spirit. Halimbawa, paalis ka, kunyari lang, paalis ka. Tapos, bago ka dumating ng pinto, may impression sa'yo na magdala ka ng umbrella. Tapos, inignore mo. Kalagitnaan ng lakad mo, umulan. Di ba, babalikan mo, kung sumunod ako sa inner witness of the Holy Spirit. Nakukuha? Nakuha. Oh. Halimbawa, papunta ka ng school, ang sasabihin ay parang walang pasok kahit hindi nag-announce. Parang walang pasok. Tapos pumunta ka dun, wala namang ginawa, parang nagsayang ka, napagod ka. Sana sumunod ka lang sa impression ng Holy Spirit or inner witness of the Holy Spirit. Nakuha po ba natin ito? Okay. Yan ang ating mga tatandaan. Now, the inner voice of the Holy Spirit is the higher higher level of God's communication to you and to me. Kaya titingnan natin yung 10 identifying marks of the voice of the Holy Spirit para alam natin kung ang nagsasalita sa atin ay boses nga ng Diyos o boses lang natin, boses lang ng isipan, boses ng mga tinanggap natin na counsel na mali, alam mo yon. Kaya nga pinakita sa atin, pinakilala ang mga different kind of voices para pagdating sa identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit, maliwanag na naririnig natin ay tinig ng banal na espiritu. Let's all pray before we start to this 10 identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit. Let's position ourselves where? At the right hand of the Father in Christ Jesus. Seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. Are we there? Your mind, okay? Train our mind that every time we pray, we are positioning ourselves in the highest position. Where is that? Seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. So that when we decree something in the atmosphere, on the ground, that words matters. That word shall be in motion to perform things which God purposely to be accomplished. Kaya kailangan every time we pray, ang posisyon natin agad-agad nandoon sa spirit dimension. Amen ba? So wag tayong maging natural. Pag nandoon ang posisyon natin, we cannot misbehave. Kaya nga hindi tayo dapat familiar. Okay? Behave as like royals and regals. Hindi tayo pwede mag-tantrums. Hindi tayo pwede. Imagine mo, finishing generation ka, army of the living God, the bride of Christ, tapos nagtatantrum-tantrums pa, you're disqualifying yourselves from this call. So, we need to behave well. Okay? So, pag magpe-pray, it's a training. Ang daming namang patalastas ni Mami Glens, ni Pastora Glens, magpe-pray lang. Ang dami munang introduction because we are being trained right now. Okay? Because you are builders in the Spirit. Pag builders in the Spirit, ito yung grace na meron tayo sa tribe. Tama ba? Ito sinecure ni Pastor Abraham, ni Pastora Rina Joyce as builder in the Spirit. Ang mga finishing generation are builders in the Spirit. Yes. Ang mga magsusurvive sa panahon ng mga difficult and chaotic situation and collapse ng system are those builders in the Spirit. Kaya we really need to be builders in the Spirit. Yes. Tinuro na natin yon matagal na paano ba mag-build in the Spirit. Kaya nakakakita dapat sa dimension. So, ang dimension is another place, this place, the natural where we are, geographically is another place. But in the spirit, magkakasama tayo. Tama ba? Magkakasama tayo sa spirit dimension in the spiritual world. We are there, spiritual place. We are there, seated at the right hand of the Father in Christ Jesus, far above all rules, all powers, all authority in the heavenly places. The enemy is far below.
So we are untouchable by the enemy. Amen. So when we decrease something, that word that we are declaring is going to be in movement to accomplish things on the ground. In our heart first, then on the ground. Amen. So let's all pray. Father, we thank you so much for what you are about to do in us through our finishing generation. We believe, oh Lord God, that you are moving right now. You are moving in acceleration by the power of the Holy Spirit and by the word dimension. We believe, oh Lord God, that we as a part of the finishing generation is going to be builders in the Spirit. Tonight, Lord God, we are going to receive our portion as builders in the Spirit. The grace, oh Lord God, to hear the voice of God, oh Lord God, with clarity. Oh, with clarity, oh dear Holy Spirit, we are receiving right now that grace in the name of Jesus, and we will operate as people who discern, who are able to discern the voice of the Lord clearly, oh God. Let the spirit of discernment, the grace to be able to discern the voice and the inner witness of the Holy Spirit shall be our portion, shall be the portion of the finishing generation. And everything, oh Lord God, that is in the mind, which is trying to be put us in bondage, Lord God, every addiction to the gadgets, every addiction to the social media, we are coming against you and declaring unto you to be bound in Jesus' name now. Get out and be pulled down from every lives, from every minds of the finishing generation right now, and everything that is not according to the Christ, according to the knowledge of God, everything in our mind that exalted against the knowledge of Christ, its strongholds, the fortresses, we are coming against you to be pulled down right now in the name of Jesus. And every finishing generation right now must rise up to a whole new level of growth with the pacing with the Holy Spirit's movement in Jesus' name, that we will never left behind, oh God, but we will pace with the Holy Spirit. We will pace with the word dimension, oh Lord God, that is now moving, oh Lord God, in acceleration in our tribe, Lord God. Oh, that is being secured by the forefathers, Lord God, in the tribe. We are connecting ourselves to that pathways in the Spirit. Yes. Enter in right now to that pathways in the Spirit, which are open to the finishing generation. Enter in right now. Do you see that pathways in the Spirit right now? Oh, finishing generation, enter into that pathway. Believe that you are able to enter into that pathways as finishing generation that will never be disqualified in the days to come, that is going to be positioned to a strategic domain in the society. In the name of Jesus, receive that extraordinary grace. Receive that strategic mindset to become a part and portion of yours as finishing generation, as covenanted finishing generation, who are going to move as one, who is going to think as one, who is going to go as one, to move forward as one, become a part of this finishing generation. Oh, globally become a part of this finishing generation that is now moving in acceleration in the spirit dimension. Enter into that pathway, enter into that portal in Jesus' name. I see that portal right now. If you could see and if you can see that portal in your mind, in your spirit, enter in right now. Believe it that is your portal as well, to become one of these finishing generations as builders of the Spirit that is going to strategically position by the Spirit of the Lord and by the word of the Lord God to every domains in the society. So that every domains must be taken back for God. Amen. Every sectors of government must be taken back for God. Be strategically positioned by the Spirit and by the word from this day onward. In the name of Jesus, receive this word. Become a part of the strategic finishing generation, a ferocious army of the living God. A generation who are strong, who are carrying that uncompromising stature of the living God, will never compromise the truth, but an alliance to the truth, an alliance to what is right, an alliance to what is holy, an alliance to what is just. This must be your portion. Receive that. Enter in right now to this grace. Enter into these pathways in the Spirit. In Jesus' name, enter into that inheritance. Secure it by yourself. Secure it. The way you live, by your lifestyle, the way you think, the way you behave, the way you carry yourselves, that's the way how to secure pathways in the Spirit that are open up for us, our forefathers. In the name of Jesus, enter in right now. Enter in right now. Pray the Holy Ghost.
Pray in the Holy Ghost right now. Oh, kapasa katalarayanda. Everybody enter. Lare baba kasa katalarayanda. Laraba katalarayanda. Lorobobo. Push. Lare baba sokoto. Enter in right now. Let us receive that grace. Receive that discernment of the Spirit. Receive that. Oh, right now. Receive of the Spirit of strength in the name of Jesus. The extraordinary strength from on high shall be your portion right now. Open up your spirit to receive this extraordinary strength from the Lord. In the name of Jesus, receive it right now. Receive it. Receive, 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 receive. Drink. Oh, Lari Baba Kapaso Koto Larayanda Larababa Larayanda. Oh, fortune until you receive Oh, Jesus, thank you, Lord God. Thank you, Lord, that everybody enter into the pathways in the realm of the Spirit, oh God, that we will no longer so natural, we will no longer so ordinary, we will no longer, oh God, what is that, Lord God? Ordinary but extraordinary, supernatural, oh Lord God, spiritual. Oh, no longer the mere man, oh Lord God, but the spirit man in Jesus' name. Thank you, Lord God, for the dynamic of the Spirit, for the strength from on high, Lord, that you infuse to the finishing generation. Thank you, Lord God. We give you praise and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Did you receive something? Did you receive something? Did you enter into that pathways? Okay, nakatanggap, nakapasok, pag sinabing pas, just believe it, kahit hindi mo pa man maunawaan, just believe it that your spirit entered into that pathways, okay? So ito ang mga dapat nating matutunan na alam natin i-secure yung pathways na pinasukan natin by not misbehaving. When we behave ourselves, when we behave like never before, that's the way we are securing things in the spirit. Amen? Okay, let's go. 10 identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit. We must know when God speaks to us. Amen ba? Kailangan alam natin na yung oras na yun, nagsalita ang Diyos. Hindi pwedeng, parang si Lord yun na narinig ko. Dapat hindi na ganon. Dapat you are sure 100% that that voice comes from God. Okay? Dapat hindi tayo doon sa 50-50. Doubt, baka si Lord, baka hindi. Hindi na tayo dapat ganon, okay? So, it's impossible not to hear the voice of God because God is a spirit and we're a spirit being also because we are in the same medium. Amen ba? So, ikaw ay may espiritu, ako ay may espiritu, ang Diyos ay espiritu. Okay, pero ito ang babantayan din natin. Ang demonyo ay espiritu din. Kaya maging matalino tayo at maging mapagbantay sa mga pinapapasok natin sa ating espiritu. Na hindi ang aktibidades, hindi ang mga demonic spirit because ngayon litaw na kung sino ang carrier ng mga activity ng impyerno at sino ang carrier ng mga makalangit na mga bagay. Sino ang carrier ng life of Christ, sino ang carrier ng demonic spirit. Na nakikita ba natin? Litaw na ngayon. Ang salita ni Lord na the righteous will become more righteous and the wicked will become wicked is in our season right now. Nasa kapanahunan na ito ngayon. Kaya nga babantayan natin. Ano ba ang kinikerry natin? Life of Christ na pinalalago o buhay na galing ng impyerno? Magbantay tayo. Kaya pag mga nagmi-misbehave pa tayo, anong pinalalago? Galing ng impyerno? O kung hindi man galing ng impyerno, sobra naman si Mami Cleanse, Pastora Glenda, grabe naman, impyerno daw. Ano pala? Dalawa lang naman, langit at impyerno. Kamatayan at buhay. Okay? Demonic and divine, dalawa lang naman. Kaya magiging careful tayo. Okay? So, mind becomes the blockades
if we'll not grow and become strong in the spirit, Yeah. if we are not sensitive in our spirit, at hindi natin tinitrain deliberately and intentionally ang ating kaisipan, dito lagi tayo madidisqualify. Dito lagi madja-jump. Dito ang blockage. Dito sa mind ang sabotahe. Okay? Kaya nga kailangan ang mind natin is well-trained. Sabihin natin, my mind must be a well-trained dimension. The mind must become a well-trained dimension. Kailangan ang ating kaisipan ay, what is that? Sorry. Train. Okay? Nakukuha ba natin? Dito ang sabotahe pag hindi tayo nagbantay. Kaya hindi dapat na paulagwain lang dyan. Halimbawa, pagka may tinatrabaho ka, may pumasok na thoughts. Alam mong hindi kay Lord na thoughts o naglinger ka doon, pinahayaan mo sa isipan mo, bubulukin yung kaisipan mo ng bagay na yun. Mula ngayon, kailangan may authority tayo sa ating kaisipan. Okay? So, number 1, the inner voice of the Holy Spirit are clear oracles of God. The inner voice of the Holy Spirit are clear oracles of God. Ipapa-forward ko kay Pastor Jerry ang mga notes na ito para meron kayo ng kopya. Okay? Pagkatapos, kung magawa niya ngayon, kung hindi niya magawa ngayon, bukas ng hapon. Okay? Nakuha para hindi kayo masyadong receive lang ang spirit nyo para hindi kayo mag-worry na, hindi ko nakopya. Okay? So, number 1, the inner voice of the Holy Spirit are clear oracles of God. These oracles of God are statements without elaboration or introduction, not even a suggestion. These are simple statements of direction or a commands. God doesn't have to introduce himself, he just declare. Okay? Ito yung oracle. Halimbawa, sabi nga ni Papa Jonathan David, sabi niya dito, hindi pag magsasalita ang Diyos sa iyo, hindi kailangan ng mga introduction. Tenene, Diyos ito, si Lord mo ito. Hindi yung gaganon. Okay? Ang agad-agad magsasalita, don't go. You go. Ganun lang, kabilis. May kapayapaan ka. Alam mo, don't go. Tinig ni Lord. The inner voice of the Holy Spirit are clear oracles of God. Pag halimbawa, mayroong kang parting aatinan na inuimbitan, pinayagan ka naman ng iyong tatay at nanay. Pero ang inner voice of the Holy Spirit nagsalita sa'yo, don't go. Uy, di ba? I-ignore mo ba yon? Ang karamihan, ini-ignore. Kaya, hindi na halos magsalita si Lord kasi hindi naman sinusunod. Di ba? Kaya kung gusto natin na sa araw-araw nating pamumuhay ay nagsasalita ang Diyos sa buhay natin, kailangan masunurin tayo. Kasi kung hindi man sinusunod, paano pa magsalita ang Diyos? Alam niya kung sino ang masunurin sa Kanya, kaya nakakarinig. Okay? Paano kung ang boses ng pastor hindi nasusundan? Hindi sinusunod? Nag-i-expect ng inner voice of the Holy Spirit. Kasi si pastor medyo natutulili ako, kaya sa inner voice of the Holy Spirit ako mag-wait. Pag tayo ganun, kasi ang mga religious lang ang gumagawa ng ganun. Kung hindi natin mapakinggan ang tinig ng ating pastor, mas lalong hindi natin mapapakinggan ang inner voice of the Holy Spirit. Kasi principle yon. Di ba laging sinasabi ni Mama La na hindi nyo nga mapakinggan, hindi nga natin mapakinggan ang tinig, ang boses ng ating pastor, tapos magmamalaki tayo na nangusap sa atin ang Diyos nung hindi natin nakikita. Diba? Hindi natin dapat i-violate ang principle na yun. So, number 1 is the inner voice of the Holy Spirit are clear oracles of God. Yung parang ganito lang, don't go. You go. Okay? Just sit. Yung ganun lang, kasimple. Walang introduction, walang explanation. Yan ay parang nandun lang sa command. Nandun sa direction. And it's a command. Number 2, the inner voice of the Holy Spirit, it provides direction and instructions. The inner voice of the Holy Spirit, it provides direction and instruction. When you hear it, you will know what to do. And sometimes you'll know how to do it. Or most of the time, okay? Pag nag-usap sa atin ang inner voice of the Holy Spirit,
Parang it directs us. It gives us instruction what to do and what not to do and how to do it sometimes. Okay? Nakuha? And when we follow it, everything will fall into place kung paano natin gawin. Halimbawa, meron ka ng situation and you waited upon God. Nagboses ang Holy Spirit sa iyo. At pinakita sa iyo, nagbigay siya ng direction at instruction. And then habang sinusunod mo ang direction at instruction, and nag-align lahat ang mga kailangan mo. Nakuha ba natin yon? Because of your obedience, pina-align ni Lord lahat ng kailangan mo. Pina-align ng Panginoon. Nakukuha ba natin ang ganitong dynamic? So, it's not confusing. The voice, the inner voice of the Holy Spirit, it provides direction and instruction and it's not confusing. It will not confuse you. Yung may klarado kang dapat number 1, number 2, number 3 na gagawin. Kaklarado? Nakuha ba ito? At nandoon ang kapayapaan, syempre. Number 3, it is authoritative. The inner voice of the Holy Spirit, it is authoritative, but not authoritarian. Okay, magkaiba yon. May authority, nagsasalita siya in the position of authority, pero hindi siya authoritarian. Ang authoritarian kasi minsan may threat. Alam mo yan? Sundin mo ako. Pag hindi mo ako sinunod, ewan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Holy Spirit. Sasabihin lang sa'yo atin ang instruction at direction kasi may free will to choose tayo, di ba? Pero yung free will to choose natin ay must be liberated liberated from any bondages na kailangan nang piliin natin ay kung anong tama at kung anong nasa righteousness. So, it is authoritative. It means it comes with authority, parang boses ng somebody in authority who spoke unto us. Spoken from a position of authority. In other words, parang meron nandoon siya sa as leader and mayroon ng strength. Okay? No threat at all. God will not threaten us. Pag may threat, hindi yan boses ng Holy Spirit. Pag yung mayroon ka ng, alam mo yun, yung pag sundin mo ito, pag hindi mo ito sinunod, ay hindi yan boses ng Holy Spirit. Okay? God doesn't have to threaten us. It doesn't crush us, but it liberates us, but yet it's still covered with authority and maramdaman mo yung love, not intimidating, not demanding, not rude. Tatandaan nyo ang mga criteria. Pag may narinig ka na demanding, may threat pa, hindi yun sa boses ng Holy Spirit. Pag may narinig tayo na intimidating, hindi yung boses ng Holy Spirit. Pag may narinig tayo sa spirit natin o from within na rude, may sarcasm, hindi yung boses ng Holy Spirit. Nakuha? So, yan, it is authoritative, not authoritarian. Ang mga authoritarian may nagtitreat, nang i-intimidate, very rude. So, hindi ganon ang banal na espiritu. Okay? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin na tumawag sa iyo at sa akin. Number 4, it is audible within our spirit. Very loud. Very loud siya sa ating spirit man. You hear it in your mind as well. Yung bang mayroon kang iniisip pero na-overpower niya yung current mo na iniisip. Halimbawa, ganito yan. Halimbawa, naghugas ka, nag-iisip ka ng susunod na gagawin mo. Diba? Mother, ano ito? Mother thing. O kaya, nag-aaral ka, nag-iisip ka ng susunod mong gagawin na assignment, na homework, okay? Nagre-review ka, di busy ang kaisipan mo. Tapos may nag-pop up sa'yo na parang things na nag-pop up sa mind mo na overpowered yung current mo, yung presente mong iniisip. It's so loud, it's a voice, but through your mind, it's not an impression or sensing, it's a voice. The sound is actually coming from the inside like what Samuel experienced sa pamamagitan ni Eli, the encounter of Samuel and Eli experience, di ba? So parang boses na sa mind mo na pakinggan na overpowered niya o na-override niya yung mga present mo na iniisip pero it's so loud. That is audible within our spirit. Nakuha. Kaya nga,
napakahalaga na very clear lagi ang ating kaisipan. No malicious thought, no negativity. Kasi pag puno ng negative ang ating kaisipan, hindi halos mapakinggan ang mga tinig ng Holy Spirit sa ating isipan. So it's audible within our spirit. Are we getting something here? Yes. Natututo ba tayo kung paano ang boses ng Holy Spirit? Next, mabilis ba ako? Okay lang? So, sorry. Gusto ko matapos to para ma-practice na this week. Tama ba? Lalo sa mga estudyante, sa mga nagwo-work. Mapapractice natin ngayong linggo at lakaran natin. Okay. So, number 5, it's louder than our thoughts. It's louder than our thoughts. So, when you are thinking a thoughts, it's override. Yung kanina kong example, okay? It's override your thinking and speaks to you. That's when the inner voice began to speak. Halos magkapareho ito, audible within our spirit. Ito yung louder than our thoughts. Yung number 4, yung pangungusap ng Holy Spirit through our spirit. Number 5, pangungusap ng Holy Spirit, it rides over our thinking sa mind. Okay. So, babantayan. Pag wala kang peace, hindi yun ang Holy Spirit. Tama ba? Pag may doubts o kaya parang question ng yung identity, hindi yun ang Holy Spirit. Okay. Don't just think about anything except that it's of God and divine that will bring us and keep us higher and build us to make us stronger in the Spirit. Babantayan ang ating kaisipan na yung random thoughts na dumarating sa isipan natin, huwag ka magdudwell pag alam mo na mga hindi galing ka sa Panginoon. Marami kasi ang ating kaisipan na dumarating lang, di ba? Marami dumarating. At the start of the day, pagka gising sa umaga, until noon, until evening, from the rising of the sun to its going down, ang dami kayong dumarating sa kaisipan natin. Pero sino ang may pagpipili kung ano lang ang dapat i-take in? Tayo. Hindi natin dapat mag-learn tayo, matrain tayo na paano pumili ng thoughts na dumating sa kaisipan. Lahat ng thoughts na makakapag-deplete ng ating kalakasan, stop it. Don't believe it. Okay? Paano po makapasok sa inner man ko ang thoughts pag pinaniwalaan? Habang hindi mo siya pinaniniwalaan, hindi yan makakapasok sa inner man natin. Nakuha natin technology na ito. Yes. But every time you agree sa thoughts, ay, oo nga, diretso yan, nilunok yan, diretso yan sa spirit man mo. Kung kontaminado yung ating pinaniwalaan, kontaminadong espiritu. Kaya nga, kailangan natin marunong tayo magsala. Every time, the thoughts, every time na may kaisipan na dumating sa atin, at di natin pinaniwalaan, unaffected nun ang ating spirit part. Di natin pinapaapektuhan ng mga maling bagay. Pero every time na may thoughts tayo at naniwala ka, yun ang dangerous. Kung ang pinaniwalaan natin ay mga deceiving thoughts, kontaminado agad ang spirit man natin. Yun yung mga parang fruit flies, di ba, na alala nyo pa yung halimbawa natin sa mga fruit fly na inisting ang halimbawa apple, nag-sting ang fruit fly na kunting parang karayom lang ang butas, hindi halos mapansin, pero sa loob bulok na pala. Ganun ang ginagawa ng diablo sa buhay ng isang hindi mapagbantay. Kaya that's not our portion. Amen? So don't think and meditate of all the things that you lack. Yung mga bagay, lalo yung mga bagay na hindi man makakapagbigay sa atin ng kalakasan. Okay? Misinformation, mga speculations, boses ng mga kung ano-ano, wag natin. Kasi dadalhin tayo niyan in a very declining situation. Okay, what number are we? Number 6, I think. Opo. Number 6. So the voice of the voice of the inner voice, the inner voice of the Holy Spirit, it is always in line with God's word already learned. Okay? Ang boses ng inner voice of the Holy Spirit, pag dumating sa atin, align at naka-inline yan sa mga natutunan na nating salita ng Diyos.
Pag mayroon tayong narinig na labas sa mga natutunan natin na salita ng Diyos, hindi yan boses ng Holy Spirit. Okay, nakuha po ba natin? Yes. Okay. Because sabi nga ni Papa Jonathan, nung nagturo siya nito, God can change direction but not His principles. Ang principle ni Lord ay hindi pabago-bago. It's our universal law. It's generation to generation. Halimbawa, alam natin na ang pagnanakaw ay mali at kasalanan. Tapos, dumating sa ating thoughts, hindi tayo diyan pwede mag-compromise. Pag lumaki tayo, ganun pa rin, naging adult tayo, alam din natin na ang pagnanakaw ay mali at kasalanan. So, hindi natin ito i-violate. Tama ba? Still, yan ay hindi pwedeng i-violate. Pareho ng pagta-tithes. Your tithes is for honor. Tama ba? Yes. Tithing is a command for all who believes in God, sa lahat ng mga believer. Ganon din sa lahat ng pastors, sa lahat ng leaders sa church, lalo na sa finishing generation. Tithes is for honor. Ang inyong 10%, ang inyong tithes, ay para sa honor sa Panginoon. Iyan ay pang-secure ng mga future, ng ating future. Nakuha ba natin? Yes. Hindi yan para sa pastor. Para sa iyo yan. Pag nagbibigay tayo ng honor, ng tithes of honor sa church, hindi yan para sa pastor, para yan sa iyo. Halimbawa ako nagbibigay ng honor, para yun sa akin, hindi yun para sa what is that, to my primary source. Ako, sa akin, ako ang beneficiary ng every time I give back my tithe of honor, ako ang beneficiary, hindi man yung pinagbibigyan, because God doesn't need the tithes, He needs honor, He require honor. Maging honorable tayo. So sa mga may nagninegosyo na ba sa inyo, mga finishing generation, maging accurate kayo sa babalik ng tithe of honor nyo para may accuracy tayo. Kasi every time we are inaccurate in our honor, in our tithe of honor, mayroon ng devourer. Ibig sabihin, binibigyan mo ng portal ang diablo para i-devour ang mga provision na para sa iyo. So don't allow the devourer to get into the provision which God is entrusting you or He provided for you. Maliwanag ba ito? Kailangan, sabing bata pa naman ako, hindi yun sa bata, principle ito. Kailangan may kunti kayong negosyo. Kailangan ang tithe of honor ay i-secure nyo yan. Para yan sa inyo, hindi yan para sa church o sa pastor nyo o sa pastor natin. Para yan sa atin, sa akin. Halimbawa, ako ang nagbalik ng ikapo. Para yan sa akin. Hindi, ang result niyan ay para sa akin. Hindi yun sa church o sa primary source natin. Nakukuha ba natin ito? Maliwanag, napunta tayo dito. Siguro, kailangan nyo i-revisit ang pagta-tithes. Tithes is for honor. Amen? Amen. So, number 7, it is always a progressive communication. So, the voice, the inner witness of the Holy Spirit, the inner witness ba? Of the Holy Spirit or the voice? The inner voice, sorry. The inner voice of the Holy Spirit is always a progressive communication. Lumalago, nagpo-progress. Okay? God restart the conversation when last statement He has spoken to you. Every time God speaks to us, doon siya ulit manggagaling sa last na napakinggan mo sa Kanya. Hindi siya talon-talon. Kasi building eh. Nagbibuild siya sa atin, binibuild niya ang stature natin, binibuild niya ang Christ na nandito sa spirit man natin. Amen ba? Yes. He is building the Christ that we carry from one level of dimension to another level of dimension. Kaya nga, mag-uumpisa ulit siya ng pangungusap sa atin doon sa last na pangungusap niya sa atin. Immediately, we will know it. Alam natin, halimbawa, nandun tayo sa church, praise and worship, nag-speak sa'yo si Lord. Actually, nag-umpisa siya ulit doon sa last na pagsalita niya sa'yo. Hindi siya laktaw-laktaw. Okay? When He said to you,
I have come to answer your prayer. Halimbawa, parang narinig natin yun sa ating spirit na God said to us, I will come to answer your prayer. Then what you have prayed will be manifested to you. Para immediately, you will go back to the last time He is spoken to you. Parang mabilis. So, para pag sinabi ni Lord, remember what I have told you, pag narinig natin yun, alam agad natin ano ang sinabi niya sa atin. Nakukuha Yes. ba natin ito? Pag halimbawa ang inner voice ng Holy Spirit ay nagsabi sa atin, nagsalita, remember what I have told you, alam agad natin, our spirit man will go back immediately to the time that God spoken unto us something. Maliwanag po ito. So, even our mind will suddenly be reminded of the things He had spoken to us. Yeah. Kaya napakagaling ng technology ng Diyos, di ba? Kung clear lang tayo lagi. That's number 7. Number 8, it is a firm but loving voice. It is a firm but loving voice. Pag hindi loving voice, hindi yan sa Holy Spirit. So His love does not block or interfere with the demand of His word. Nandun lagi yung pag-ibig, nandun lagi yung concern, nandun lagi yung pag-comfort ng Panginoon. So, the inner voice of the Holy Spirit is a firm but loving voice. Wala yung mga threat na ginagawa ng mga nanay at ibang nanay o ibang tatay sa mga anak. Pag hindi mo yung ginawa, aywan ko lang sa'yo. Makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Nanggigigil pa. Hindi ganun ang Holy Spirit. Okay? Pag sinabi sa ating mga anak, sa atin, ng mga nanay at tatay, di ba may pang-threat? Pag di ka umuwi ng ganitong oras, may panggigigil pa. Makikita mo kung anong kahantungan mo. Hindi ganun ang Holy Spirit. Tama ba? So, we cannot argue and say instead of giving my tithes to the storehouse and will rather give it to the poor. Ang mga ganitong klaseng statement na transaction ay hindi dapat. Do not manipulate. Okay? Bumalik ulit tayo sa pagbibigay ng honor. Do not manipulate your tithe of honor. Tithes is tithes. Do not manipulate it as missions fund. Okay? Huwag mong ima-manipulate ang honor. Ang 10% ay talagang non-negotiable. Ibabalik talaga yan as honor para yan sa security ng ating buhay. Hindi, para yan sa protection ng ating buhay. Huwag mong gawin, ipang-blow out na lang kay pastor. Sabi ni Pastor Arnold, huwag nyo nga akong ipag-blow out na yung pala, kinuha nyo yung sa tithes nyo. kaya sa Panginoon, huwag nyo nga gawing mission fund o mission offering ang yung tithes. Kasi ibang mission offering, iba yung tithes. Iba rin ang offering. Nakukuha ba? Iba. Uy, privilege yun lang. Pag nagbabalik tayo ng tithes, privilege yan. Kung pwede pa nga lang, dagdagan natin at bigyan. Lalo kung sa setman tayo nagta-tithes, privilege yan. Kung nagkaroon tayo ng privilege na sa setman magbalik ng ikapwat handog, oy, ako ang heart ko kung pwede pa lang, dagdagan ko lagi. Kasi it's a privilege. Life is too short. Alam mo ba yung pagbibigay ng honor sa Panginoon? Pribilehiyo. Paano pala kung nagbigay tayo yung kunti-kunti lang, eksakto talaga, wala namang problema doon. Pero alam mo yung may privilege ka na magbibigay, okay lang kung may what is that? Sa puso kasi yun eh. Ayos natin ito. Finishing generation, be honorable. Be accurate in your tithes. Be accurate in your honor. Napakahalaga nito. Okay lang mag-share ako at mag-extend tayo ng mga 5 minutes. Mayroon ako nang i-share sa inyo. Yung nag-attend kami sa what is that? Sa Muar nung hindi pa lockdown ito. Ako talaga every time kasi we are required by Papa Lo. Ni-required kami noon ni Papa Lo noong 2012. Ni-required kami na kinausap kami ni Pastor Jerry na sabi niya since na hindi kayo
nakaka-attend ng mga gear or missions meeting, kailangan nyo to, hindi kayo dapat na magpapa-miss out ng isang taon dito sa GLS or ITIP. So, kinausap kami ni Papa Lodo. So, sa amin ay command yun. Kasi we honor the voice of the setman over us. Di pagka every time na attend kami, ako ay parang may privilege sa akin na magbigay doon sa MUAR. Maliban ito sa tithes namin. Alam mo ba na nag-iipon ako kahit kunti, nag-iipon talaga ako ng pangbigay doon sa MUAR na parang sa pamamagitan kasi noon ay parang it's a privilege. Sino tayo na mabigyan ng pribilehiyo na i-train ng isang great man of God na ma-downloadan ng mga graces, ng mga bagay na makalangit at tagasalo ako nito. So parang gusto ko man i-honor siya, si Dr. Jonathan David, si Papa Jonathan at si Ma'am Helen. Yung ganong klaseng puso ba? So ang ginagawa ko pag sa pabalik na kami, nag-iipon ako ng kahit pakunti-kunti na para dadalhin ko lagi pag nasa MUAR. Until na dadalhin yun ni Lord sa next level. Kasi titingnan ang faith mo hanggang saan tayo magkikilala ng pribilehiyo ng Panginoon. So pero ang importante na susunod natin at ang puso natin ay alam natin na this is for my own protection. This is for my own good. And I'm doing this to secure my next generation. I'm doing this to secure my future. Hindi talaga yun para sa Panginoon. Kaya nakakaawa ang mga manampalataya daw na parang tipid na tipid magbalik sa Panginoon ng mga bagay-bagay, hindi kinikilala na God is the source of everything. Tama ba? So, hindi nyo dapat yan maging portion mga select araw na anuhan si Lord, pinagtitipiran siya nga, sa kanya nga galing ang lahat-lahat eh. Kung pwede pa lang, all out tayo pagdating sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Kaya nung nagpagawa si Dr. Ton de Bacari ng, kaya alam nyo ba ang puso ko, pag may alam ako na project ang kingdom, na project para sa king expansion at extension ng kingdom of God, ang puso ko ay laging gusto kong magbigay para maging bahagi ako nung ginagawa ng Diyos sa kaharian na yon. Kahit kunti, it's not about the amount. It's not about the amount. Alam nyo ba nung nagpatayo si Dr. Ton de Bacari nung Citadel na building, nag-desire talaga ako na Lord, kahit isang kilong pako man lang makakontribute ako doon sa pinagagawa extension of God's kingdom. Oy, alam mo yon, yung ganong klase na puso na meron tayo. Alam nyo ba na pinag-ipunan ko yun, kunti lang naman, kumpara doon sa billions na kinailangan nila. Kunti lang, pero hindi kasi si Lord tumitingin sa amount. It's in the heart. Alam mo yon? So, yung sa pag-o-honor natin. Ang saya ko nung nakapagbigay ako ng kahit kunti lang, nasabi ko nga kahit isang kilong pako man lang nakakontribute ka, naging part ka ng ginagawa ng Diyos sa kaharian. Naku ha, kaya nung halimbawa, nung nagpaayos sila Pastor Arnold ng CR sa GH Legazpi, ang puso ko, gusto ko mag-contribute. It's not about gusto kong masabi na nag-contribute. No, it's far from that. I want to become a part of what God is doing. Hindi man sila nagsabi, pero nakita ko ba na may ginagawa, inaayos ang CR? Nag-contribute kami ni Pastor Jerry, sabi ko sa kanya, cut ko yung mga expenses, makakontribute lang kami doon sa CR. Kaya kung halimbawa may project si Mama La sa main, ang puso ko, gusto ko lagi nakaka-contribute kasi it's not about the amount. Ang importante, yung puso natin na nagiging bahagi tayo ng kung ano ang binibuild ni Lord para ma-extend at ma-expand ang kingdom. Nakuha ba natin yon? So, kaya, ganitong puso ang tatayuan natin. What number are we? Sorry. Gusto ko matapos. 9. Okay. Number 9 na tayo. Okay. Natapos na ang 8. Okay. So, the inner voice of the Holy Spirit is a constant yet familiar voice.
So, constant siya. His voice comes to us with a constant tone, with a constant frequency. So, and same constant expression. It will not be low pitch before and become high pitch now, and it is in panic tone. So, you hear that voice again or before. Parang naging, pareho ito nang na-receive ko nung una. So, inner voice of the Holy Spirit ito. Hindi pa bago-bago. Halimbawa, kahapon narinig mo ang inner voice of the Holy Spirit, sasabihin, Justin, sinasabi ko sa'yo. Tapos, ngayon, narinig mo ang inner voice of the Holy Spirit, Justin, hindi pwedeng ganon. Na paiba-iba, di ba? Ay, nandito ba si Justin? Okay. So halimbawa, kunyari si Sam, nangusap ang o kaya si Grace, nangusap ang ang inner voice of the Holy Spirit. Sasabihin, Grace, this is what I am telling you. Tapos the following day nangusap uli ang inner voice of the Holy Spirit. Sasabihin, Grace, alam mo ba? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ganoon ang Lord. Constant siya, okay? So, para pag dumating sa iyo yung boses na yon, parang narinig ko na ito nung una. Siya ito. Yes. Tama? Nakukuha? So, hindi siya hindi rin ganito. Uy, this is the voice of the Holy Spirit. Hindi ganon. Parang nagpapanik, anxious. Hindi ganon ang Holy Spirit. So, His voice comes to us with a constant tone. Okay? Same constant expression. Hindi yan high pitch o below pitch. Talagang the same. Okay? Yung parang may feeling ka na, ganito ang napakinggan ko nung unang nagsalita si Lord sa akin. Kaya may reference ka kaagad. Amen? So number 10. Voice, inner voice of the Holy Spirit. It is a male voice. It is a masculine voice. Hindi feminine. Okay? Pag may narinig kayo na feminine, hindi yun ang Holy Spirit. Okay? Lalo kung, tinatawag kita. Hindi yun ang Holy Spirit. Lubayan nyo ako. So, it is a male masculine voice. The inner voice of the Holy Spirit is a masculine voice. That is why women or ladies are more sensitive to His voice. Because it is a masculine in tone. Kaya ang mga lalaki parang nangangapa sila, parang kaboses ko ito kaboses ko ang boses ng banal na spirito masculine kasi. Pero may distinction kahit kaboses natin. Tama ba? Nakuha ba natin ito? Okay. So, magbigay ako, okay lang ba bigay ako ng konting testimony lang. Nung natanggap, minsan, nung pumunta, nasa Jubail kami, lilipat na kami. Kung nandito si Teacher K, Tita Day, and the rest ng mga nasa Jubail, alam somehow itong kwento namin. Nung aalis na kami sa isang lugar ng church doon sa may Jabal Street yata yun ng Jubail, dito ay lilipat kami, kailangan namin maghanap ng bahay. Ang desire namin, ang napag-usapan namin, isang building ang akilahin at ang mga kapatiran ay doon na magtumuloy para wala sa aming mga istorbo at wala sa kaming matatanggap na threat. Okay? Ngayon, naghanap kami. Ang una nag-scout kami ni Pastor Jerry. Sabi ko, maghanap tayo. Bago kami umalis, at siguro 2 days before kami maghanap, nag-pray talaga ako kay Lord. Lord, give me the exact description ng building na kung saan nyo kami kalooban lumipat. Binigyan ako ni Lord ng eksaktong description ng building. Maliwanag sa akin. Di-share ko kay Pastor Jerry. Sabi niya, sige. Tapos sabi ko, alam ko kung saan banda. Sabi niya, talaga? Sabi niya, sure ka? Sabi ko, alam ko kung saan banda. So, ginaid ko siya habang naghanap kami, siya ang nagdadrive. Ginaid ko siya, dalawa kami magkasama. Tapos, sabi ko, dito ang daanan. Dito hanggang sa, yung maliit na panda nun, Tita Day, inaayos pa lang, parang ganun. Sabi ko, dito ang daanan. Tapos, sabi ko, yan yung nakita ko sa spirit ko. Yung building na yan.
Sabi niya, inaayos pa. Wala pa nga ng aircon, inaayos. Sabi ko, yan talaga ang eksaktong nakita ko sa spirit ko at description ng Holy Spirit na natanggap ko sa inner man ko. Sabi niya ni Pastor Jerry, tingnan muna natin. Sabi ko, di tiningnan ko, pumasok kami sa gate na may nagtatrabaho pa. Nung tiningnan namin, eksakto yun talaga yung nakita ko sa spirit ko. Sabi niya, ay hindi, parang hindi, maghanap pa tayo. So kinausap niya kung hindi ako nagkakamali, Pastor Richard o Tito Cole o Pastor Ed, parang tatlo sila na nag-usap-usap na maghanap ulit ng iba kasi parang hindi daw yung nag-witness sa spirit niya. Okay, sabi ko, di syempre magpapasubmit ako. O, nag-submit ako. Di, nagpunta sila sa realty. Kasi doon sa Jubail, pag mag-aarkila ka, lahat ng mga building doon ay pinapasok sa realty office. So, tatlo sila na naghanap. Nakakatuwa kasi na following ang mga appointment nila sa realty ay halos sabay-sabay. Nagkita-kita sila sa the same building ang tinuro sa kanila ng realty. Imagine mo, the same building ang tinuro kay Pastor Ed, kay Pastor Richard, kay Pastor Jerry. The same building, nagkita-kita sila. Ay, Pastor, ito rin. Magkakaibang realty ha. Ito rin ang tinuro sa'yo. Oo, ito rin ang tinuro sa amin. Ito rin, yung pinuntahan namin. Kaya alam nyo ba, yun ang nilipatan namin nila Tita Day ng church noong 2009 or 2000, between 2009 and 2010. Yun ang nilipatan namin na 3-floor building at second floor ang church. So makita ba natin na kung clear lang lagi ang ating kaisipan at wala tayong mga daladalang negativity, ay maliwanag na nangungusap lagi ang banal na spirito, lalo na pag-concern sa kanyang pagbibuild ng kaharian sa buhay natin at pagsisecure ng future natin at ng mga next generation. Nakukuha ba natin ito? So, kailangan connected tayo lagi para kapa natin lagi ang puso ng Diyos sa sitwasyon natin. Kapa lagi natin ang kaisipan ng Diyos tungkol sa sitwasyon na hinaharap natin at mabilis makapangusap ang banal na espiritu sa ating buhay. I hope, isa lang halimbawa yon. Marami akong karanasan sa pagpapractice ko ng inner voice of the Holy Spirit. Meron kaya lang nag-overtime na ako, okay lang 2 to 3 minutes pa, okay lang. Meron ako ng karanasan kasi nung sa Jubail kami, may bachelor kami na sa may mga puro lalaki na nag-attend kasi that time very strict sa Saudi Arabia, hindi pwede magkakasama ang mga babae at lalaki. So ang ginawa para pag meron na nag-check, nasa safe side kami, may service kami sa puro lalaki lang, ang mga bachelor, ang mga wala doon ng asawa. Nandoon, may service kami. Sila Tita Day nga ang humawak noon at Tito Cole. And then mayroon kami ng family. Pwede doon mag-join ang mga ladies. So may family service kami, meron kami ng bachelor service. Ako ay nabigyan ng pribilehiyo ulit na mag-speak doon sa bachelor. At habang nagpipreach ako, maliwanag habang nagpipreach ako, nangusap sa akin ang Holy Spirit na yung naka-black na lalaki ay i-arrest mo ang espiritu kasi may problema yan, kaya yan nandito. Itong naka-black na lalaki, tayo ng tayo. Siguro mga 3 times na nakatayo habang nagpe-preach o 4 times. Ang ginawa ko sa kanya, pinatigil ko siya. Sabi ko, yung lalaking naka-black na tayo ng tayo, kung hindi ka makakonsentrate at hindi ka makapirme sa upuan, ay lumabas ka na lang. Sinabi ko sa kanya, nagulat siya ngayon, nagulat sa congregation na nagsalita ako ng ganun. At ngayon, nag-operate ako. Sabi ng Holy Spirit, sabihin mo sa congregation na ang mga, pag may nangutang sa kanila, at pag may nangutang, lalo na yung naka-block na yun, parang na-sense ko na yun yung palautang, huwag magpapautang kasi hindi yun, na hindi nila kilala, huwag magpapautang. Di sinabi ko sa congregation, nakita ko patayo na naman itong lalaki, pinaupo ko, sabi ko, umupo ka at makinig ka. Dinobern ko talagang spirit niya. Umupo ka at makinig ka. Later did I realize na pagkatapos ng service, ay dali-dali itong umuwi yung naka-black na lalaki. 3 ang nag-confess na kapatiran na sila ay nautangan na. O di pinatawag namin yon the following, after 2 days lang, sabi namin makipag-appointment, pinatawag yung mamang yon at sabi namin na ganito ang mga nautangan, etc. etc. Ganon ka-accurate, precise ang Holy Spirit.
kung sino ang willing na maging tinig, maging daluyan ng boses at instruction niya sa church, ganun ang pananalita ng Holy Spirit. Accurate. Siya nga talaga ang nangungutang. Kaya pala, very anxious siya habang nagpipreach ako kasi inaaresto ko ang mga espiritu. Very anxious siya. Hindi siya mapalagay. Kaya sabi ko, maupo ka. Kung hindi ka makikinig, ay umalis ka na lang. Sabi niya, baka sabi niyo po, Pastora, ay hindi magte-threat. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi ka makikinig, ay umalis ka na lang, hindi maupo. Umalis ka na lang para hindi tayo magsayangan ng oras dito. Ganun talaga ang... So nakita nyo yun na very accurate kung willing lang tayo na maging daluyan ng tinig ng banal na spirito. But it takes training. So may grace tayong lahat nito. Amen ba? Amen. Receive the grace and receive your portion. Amen ba? Amen. So at sa susunod na select arrow natin, I pray na this coming Saturday ay meron tayong select arrow kasi may bago tayong series. At as long as you are receiving grace, ay meron tayo ng mga lalakaran sa linggong ito. Okay? God bless us all. I pray na meron tayong tinanggap at nakapasok tayo sa pathways in the Spirit. So, lakaran ang ating mga usapan na ang banal na spirito ay nangungusap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? So, my loves to you all and my best regards sa mga nanay na nandyan katabi ang kanyang mga anak, kay Pastor Naomi, Pastor Evelyn, kung nandyan. Salamat po, si Tita Day, nandyan ba? And Mrs. Romano, and Tita K, Teacher K, nandyan, Teacher K. Oh, salamat ng marami sa inyo po, tiwala at o-honor sa mga salita ng Panginoon na ating binababa. At mahirap na portion ito sa akin pagpaalaman. God bless us all. See you on Saturday.